what's up mga kalapsal? This is Marky Labs once again. So for today's video mga kalapsal, let's talk about online learning application. So sa lahat po ng mga walang sawang sumusuporta, walang sawang sumusubaybay sa ating channel, maraming salamat po, no? Then sa lahat po ng mga nag-reach out until now, yung nag-message sa atin sa iba't ibang social media account natin, pasensya na po kung yung hindi ko pa kayo masyadong nare-reply, no? Pero as much as I can po talaga nire-replyan, nagre-research po ako na pwede kong mga ibigay sa inyong sagot sa mga katanungan nyo, no? So stay patient lang po kayo dahil alam ko the sooner the later malapit na pong magwakas or magtapos lahat ng mga online learning application na sobrang haras. So if I were you mga kalapsal, if ever meron kayong mga evidence like text messages na hinaharas kayo, i-keep nyo lang yan, itago nyo lang yan dahil magagamit nyo yan in the future, no? Then, napansin ko lang mga kalapsal, no? Itong mga online learning application, gumagamit po sila ng mga fake na COA or Certificate of Authority na galing mismo sa SEC. So, bakit ko nasabi yan? Kasi hindi naman po talaga ina-allow yung mga online learning application na sobrang haharas. Then hindi po sila ina-allow na i-hide yung kanilang complete address. Kung napapansin nyo, nahihirapan talaga yung NBI allocate kasi alam ko talaga itong mga online learning application, ang dami na pong complaint nito. Hindi lang kaagad ma-locate ng NBI mismo yung kanilang exact address. That's why nahihirapan po talaga na inspectionin ng SEC, ng NTC, yung kanilang mga kumpanya. Dahil lahat po ng online learning application is marami po talagang complainant yan mga kalapsal, maniwala kayo. So, sa lahat po ng mga merong mga text messages na pinagbantaan, so, pwede po kayong mag-hide ng kaso. Just keep nyo lang po talaga yung evidence na yan, ano? Dahil in the future talaga magagamit nyo yan. Kasi pwede po tayong magsampa ng grave threat. So, pang-counter natin sa kanila if ever na tayo ay sampahan nila, na imposible naman mangyari yon, di ba? Then dun sa lahat po ng mga natatakot na ito paulit-ulit ko itong sinasabi na yung mga kayong mga natatakot na baka bisitahin kayo sa bahay nyo, puntahan kayo together with NBI or let's say sa barangay magkita kayo, never po yan mangyayari, no? Unless kung malapit po talaga kayo sa mga online learning application, ano? So wag po kayong matakot, wag po kayong mataranta. And isingit ko na rin to doon, no, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel. Bago pa lang, napadaan lang, please do like, share, subscribe at paki-hit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially usapang online learning application, no? So yun mga kalapsal, huwag po kayong matakot, just focus lang po kayo sa inyong mental health, then sa inyong family, relatives. So, i-share nyo kung meron kayong problema about sa online learning application, ano? Kasi, di basta-basta. Actually, yung online learning application, nag-start ako online learning application since 2018, ano? So, in that year po, mga ka-lifestyle, marami po akong nabalitaan na, ayun na nga, nabaliw, nagbigti, nagpakamatay about sa kahihiyan, about sa online learning application, no? So, sana naman po, wag mauwi sa ganun na scenario, no? Kasi, masarap po talagang mabuhay na walang iniisip na problema. So itong online learning application, ito talaga yung naging isang virus na napakahirap po talagang burahin, ano. So all you have to do lang talaga is fight lang po talaga, then laban po natin kung ano yung meron tayo, no. Kung naharas po talaga tayo ng husto, syempre we have a right, no. So wag naman po sana. Actually, ito rin yung palagi kong sinasabi sa inyo, no. Actually, yung utang talaga is responsibilidad po talaga yan. So, kung meron naman talaga tayong sapat na kakayahan, makaproduce ng pambayad, bayaran na lang natin para yun magaan po sa kalooban, di ba? Pero, once na pinahiya na tayo, hinaras na po tayo, at kung ano-ano na lang yung mga katarantaduhan na gumagawa ng GC, pinupost sa buy and sell group. So, meron po tayong karapatan, ano. So actually malaki po yung karapatan natin pag ginanon tayo. So posibleng sila pa yung makulong kung napatunayan talaga na merong mga maling ginagawa sila. So wala kayong dapat ikatakot mga kalapsal, no, as long as nasa right po tayo, no.
Pero meron po tayong mga tinatawag na OLA farmers, no? Nangungutang lang ng nangungutang, then hindi binabayaran. So wag naman po sanang maging ganun, ano. So shoutout sa mga OLA farmers na yun, nadadamay po yung totoong talagang biktima ng OLA lending application. Totoo talaga na wala nang kakayahang makapagbayad. Totoo talagang naharas, naapektuhan po pag ganun. Kasi napakarami kumakalat na balita na yun na nga, merong mga nangungutang sa OLA lending application. Actually, nabasa ko to sa isang comment sa isang vlog, no, sa isang vlogger na yun na nga, 30 mahigit yung kanyang online lending application, no. So papaano naging sabihin natin totoo, no, 30 mahigit yung kanyang online lending application, pero napaka-imposible naman na hindi niya bayaran lahat, no. Pero anyways, ano yan, wag na natin yan isali sa usapan, ano. So yun mga ka-lifestyle, gaya nga na paulit-ulit kong sinasabi, no, wag po kayong mataranta, wag po kayong matakot. Lahat po talaga ng problema is lilipas lang yan, ano. So gawin nyo lang yung nararapat. Wala pong nakukulong sa utang, no. Paulit-ulit ko itong sinasabi, walang nakukulong sa utang. Especially kung ang utang mo is 5,000 pababa. Kahit sabihin na natin 20,000 pababa, wala po talagang nakukulong sa utang. Meron kasi tinatawag na barangay agreement, settlement. So pwede kayong makapag-usap doon. So kung nakapag ano naman kayo, kapwa both parties nakapag or okay sa inyong usapan, kayo na bahala kung ano yung gagawin niyo, no. Pwede mong dadatahan. Pero din napansin ko rin kasi sa mga online lending application until now, halimbawa nagka-bad record ka, I mean hindi mo na nabayaran yung lending application. Sabihin na natin 2022 hindi mo na nabayaran, 2023 na ngayon. Until now kasi tumataas pa rin yung interest. Pumapatak pa rin yung kanilang interest every day. So paano pang mahahabol? Shoutout ako, nanonood kayo mga online lending application company, no? Paano pa mahahabol ng borrowers nyo kung everyday pa rin kayo nagpapatong ng interest? Kahit sabihin na natin hindi nyo na nakokontak yung mga borrowers nyo, paano kung halimbawa nagkapera tapos inopen yung apps nyo tapos gustong magbayad, sobrang everyday nyo pinapatong yung interest nyo, paano pa kayo babayaran, di ba? No? So sa lahat sana po na meron man isang representative ng mga online lending application makapanood ng videos natin, no? So sana yung mga abandoned na mga account na wag nyo nang dagdagan, wag nyo nang patungan ng interest kasi inabandon na nga, hindi na nga binayaran, everyday pa kayo nagpapatong ng interest. Yun yung masakit doon, yun yung reality mga ka-lifestyle. Paano pa hindi na nga mabayaran yung small amount na principal balance lang, nagpapatong pa kayo everyday, di ba? So imposible na po. So shout out po sa lahat ng mga representative ng online lending application na nakapapanood ng mga videos natin, no. Meron din naman iilan mga online lending application gaya ko, in my case, meron ako isang online lending application. Nang i-check ko mga ka-lifestyle, yung balance is nag-maintain na po, hindi na tumaas. So yun. So once again mga ka-lifestyle, this is Marky Labs. So once again, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell. So yun, ma-notify po kayo again sa ating mga future upcoming videos about online lending application. Then sa lahat po ng mga members ng channel natin na nagtatanong, syempre meron po tayong priority sa lahat po ng mga members natin. Yun po talaga yung pinaka bibigyan natin ng pansin, no? So yun lang mga ka-lifestyle, no? So I hope this December mga ka-lifestyle mabawasan na talaga yung mga online lending application. Malinis na po ng Play Store yung online lending yung bahay niya, kasi napakarami pa rin mga dumi na yung mga na-shutdown na-raid na nandoon pa rin. So yun lang mga ka-lifestyle. Stay focused sa iyong mental health para hindi ka masyadong masiraan ng ulo. Wala lang yan, nasa sayo kung paano mo i-handle yung stress mo when it comes sa online lending application problem. So yun lang mga lifestyle, no? Peace.